Okay po, mga kapatid ko sa Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat at nawa po ay patuloy kayong manatili sa inyo pong mga katahanan habang kayo po ay nandyan, dito naman po ako. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyong ito na nabigyan po tayo ng pagkakataon na mag-preside sa online service. Bago ang lahat mga kapatid, nais ko po munang magpasalamat sa mga nag-pray po sa akin para sa aking pong kalusugan. Salamat po at bumubuti na po yung ating kalusugan. At salamat din po sa ayudang gamot na ibinigay ng JWSBC family. Salamat po sa pakipagtulungan ni Brother Bernie at ni Ate Rochelle. O bueno mga kapatid, tayo po ay tuloy-tuloy na po sa gawain ito. Ngayon po ay babasa po tayo sa ating pong scriptural reading na makikita po natin sa 1 Chronicle chapter 16 verse 23 hanggang 29. Akin pong babasahin. Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon, ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kahangahangang mga gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan. Dapat siyang katakutan ng higit kaysa lahat ng mga Diyos dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay ginawa lang nila para sambahin. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Ano po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po o Diyos sa umaga pong ito. Higit sa lahat sa hininga ng buhay na patuloy niyong pinahiram sa amin, Panginoon. O Diyos, nakikita ko po ang aming puso, ang aming kaisipan. Sa mga oras pong ito ay humingi po kami ng tawad sa inyo sa amin pong nagawang pagkakamali o pagkukulang sa inyong harapan, Panginoon. Hayaan mo po o Diyos sa umagang ito, samahan nawa kami ng banal mong Espiritu na siyang pumilos sa aming kalagitnaan upang ang gawain ito, Panginoon, ay maging matagumpay. Panginoon, idinadalangin ko po, Panginoon, ang iyong mga gagamiting manunugtog at mga awit, Panginoon. Samahan mo po sila, maging ang pastor na inyo pong gagamitin na lingkod, na magiging daluyan ng inyong mensahe, Panginoon. Kayo po ang tumama sa Kanya, Panginoon. Maging ang bawat sa katahanan ng mga tao na nakikinig sa inyo, Panginoon, samahan po kami ng iyong presensya. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at dinadahin sa umaga pong ito. Sa Diyos ang kapurihan, ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, at nais po muna nating manawagan sa mga kapatiran para sa isang sama-samang pananalangin. At nais po nating ipaalam po sa lahat na yung pong, ang magandang balita po, nakatulad po ng binanggit ko last Wednesday sa ating pong prayer meeting, ay marami na po sa ating mga kapastoran at mga kamanggagawa ang mga gumaling na po sa kanila pong mga karamdaman, lalo na po yung mga na-infect ng COVID-19. Salamat po sa Panginoon, sa provision, sa kagalingan, ano? At ito po ay alam po natin na ang Diyos po ang kumilos talaga at yung pong pagpapadama ng pagmamahal at pagtutulungan ng isa't isa ay napakalaking bagay po para po sa iba nating mga kapastoran at mga kamanggagawa. Pero ngayon po, nais po natin ipaalam na nito pong week na ito ang medyo nasa balik po ng karamdaman because of due to COVID-19 infection, ay yung pong mag-asawang Pastor June Cordova at ang kanya pong wife na si Ate Eleanor po. At si Ate Eleanor nga po ay medyo nasa medyo critical pa rin po na kondisyon, na intubate po siya last Thursday. At pero ang maganda naman po ay nagre-respond naman po yung kanyang katawan. So pag-try po natin pati po si Pastor, ang ating po General Director, Pastor Ray Abante, yung pong kanyang mother, saka yung kanya pong kapatid, yung kanya pong sister-in-law, saka yung dalawa niyang pamangkin ay positive din po ngayon sa COVID.
pag-pray po natin na sila din po ay pagalingin ng ating Panginoon. Sige po, tayo po muna sama-samang lumapit sa Panginoon sa ating pong personal na paglapit sa Kanya. Hiniling ko po ang lahat na tayo po ay mag-devote ng ilang sandali at least 1 minute of prayer. Patuloy din po natin isama sa panalangin po si Pastor John Bravo. Salamat po sa Panginoon. Nandun po sa huling kanya pong pag-update ay yung pong yung oxygen concentrator ay tinanggal na po at medyo lang po siya. Medyo simpleng oxygen intake na lang po at 95 na raw po yung kanyang oxygen level. So salamat po sa Panginoon. Patuloy rin po natin siyang isama sa ating pananalangin. Sige po, may I request everyone po for a minute of prayer para po sa ating mga pastoran. Meron po mga karamdaman. Sige po, tayo po patuloy na lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, muli salamat sa opportunity na kami po ay makapanalangin para po sa aming mga kamanggagawa, mga kapastoran, kanila po mga kaanak. Sa ngayon po ay hindi rin po naging exempted sa pagkakaroon po ng karamdaman, yung pong pagkakaroon ng infeksyon ng COVID-19. We are praying, O Lord, ng iyong pag-ipo sa kanila. Particular po kaya doon po sa aming pong SIBA President, si Pastor John Cordoba, at ang kanya pong wife na si Ate Eleanor na sa ngayon po ay nasa critical pa rin po na kondisyon. We are praying, O Lord, ng iyong pong patuloy na pag-ipo po sa kanya. Nawa po yung mga procedure na sa kanya po ay ginawa at patuloy pa pong gagawin ay inyo po ito pagpalain, Panginoon, upang maging kapamaraanan ng kanyang kagalingan. Dalangin ko po, Panginoon, ng patuloy niyo rin po provision para po sa kanilang pangailangan. Alam po namin, Panginoon, kung gaano po kabigat ang magkaroon po ng karamdaman sa panahon na ito. So we're praying, Lord, na iyong continuous provision para po sa kanila. And we're also praying, Lord, para po sa mga kapatiran na tumutulong po sa kanila at nawa ay patuloy niyo po i-bless, Panginoon. Kung ano po saan po yung nagagaling po yung mga sources para po sa kanilang mga pangailangan. We are also extending our prayer, Lord, para po sa pamilya ni Pastor Ray Abante, yung kanya pong mother, yung kanyang kapatid, yung pong kanyang sister-in-law at dalawa niya pong pamangkin na ngayon din po ay positive sa COVID. We are praying, O Lord, na iyon pong pag-give po sa kanila. At gayon din po, Panginoon, yung pong nasa amin pong list na ilang pa mga kapastoran, nasa liba pa po sila, Panginoon, sa ngayon na hindi pa rin po, Panginoon, ganap na nagne-negative sa kanila po mga test ng COVID swab or mga examination, Panginoon. We are praying, O Lord, na patuloy niyo po sila, Panginoon, na pagalingin at nawa po, Lord, ay magtuloy-tuloy po yung kanila pong kagalingan. We are praying, O Lord, na nawa ay yung po mga tao na kanila po mga nakahalubilo ay nawa po ay hindi na po ito naipasa sa kanila, Panginoon, at ito nga po rin sa we are praying, O Lord, ng iyong patuloy na pagkilos sa kabuuan po ng aming bansa at ng buong mundo sa patuloy po na paglaban sa pandemya ito. Lord, patuloy niyo po, Panginoon, kaming gabayan, Panginoon, at patuloy niyo po pagpalain, Panginoon, even po, Panginoon, yung po mga kapamaraan na ginagamit upang masugpo po, Panginoon, ang pandemya ito. And again, Lord, we are praying para po sa kabuuan ng lahat po ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya sa ngayong mga oras ito ay nagsasagawa po ng mga panambahan, yung iba po mamaya, yung iba po nakatapos na. We are praying, O Lord, na nawa ay patuloy pong gamitin na kapamaraan ng aming po mga pagsamba upang lalo po kami kumapit, Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo sa panahon na ito ng mga uncertainties o mga wala pong katiyakan kung ano po mangyayari sa mga susunod na araw. Basta kami, Lord, sure po kami na sa iyo po mga kamay, Panginoon, kami po ay nasa maayos sa kalagayan.
So Lord, we entrust to you our worship service. Be with us, Lord. At nawa po, Panginoon, ay palitan niyo po, Panginoon, ng kagalakan. Ano ba mga kahugagan na meron po ang ilan po sa amin. Nawa po, Panginoon, ay yung po mga sorrows na ito, Panginoon, ay maging isa nga pong joyous occasion, Panginoon. Dahil nga po sa amin pong pagsusurrender ng lahat-lahat namin ng mga nasa aming buhay, Panginoon, sa iyong harapan sa umagang ito, Lord. Lord, be with us at ayusin niyo, isa rin po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ng mga problema teknikan na amin po na-encounter sa umagang ito, Lord. Nawa po ay hindi po ito maging hadlang upang kami po, Panginoon, ay makapagbigay po ng pinakamataas na antas ng pagsamba sa iyo. Lord, muli salamat po. Namin po ibinabalik ang lahat ng papurit at salamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. At ngayon po mga kapatid ko sa Panginoon ay makakarinig po tayo ng uri ng pagsamba sa pamamagitan po ng awiting makalangit na ihahatid sa atin po ng Praise and Worship Team ng JWSBC. Atin po silang pakinggan. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Sing our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you, yes Lord, I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord, and I believe in you. We believe, Lord, I believe you rose again. We believe, I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in eternal, I believe in a virgin birth, I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again, for I believe in the name of
the light, it cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield, though troubles linger still. Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies, He's always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies, He's always by my side. The strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me, yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies, He's always by my side. The one who is forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful, and nothing formed against me shall stand. Yes, Lord, you hold the whole world in your hand. I'm holding on to your promises. You are faithful, you are faithful, you are Let's sing. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me, I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side.
Sige po, tayo po ay magpatuloy sa ating gawain this morning para po sa ating mensahe for today. Ano po. So last Sunday ay ating po tinalakay yung pinakaunang sa 10 utos ng Diyos na nagsasabing ako ang iyong Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At we ended in a conclusion na anumang bagay na meron na tayo o pinapangarap na magkaroon ay nagiging mga Diyos-Diyosan kung ang mga ito ay pumapalit sa mga lugar na dapat ay kinalalagyan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po yung ipinakita sa atin ng First Commandment. Katulad nga po ng aking introduction sa ating First Commandment, ay aking sinabi sa aking introduction ng seryeng ito na ang layunin po ng ating pag-aaral ng Ten Commandments ay upang gamitin itong refleksyon ng kadakilaan ng Diyos o ng holiness of God. At gayon din ay upang patuloy natin makita o masalamin ang ating mga sarili sa patungkol naman sa ating mga pagkakasala sa kanyang harapan. At ako po yung nakatitiyak na doon pa lamang sa discussion natin ng First Commandment, lalo na po yung patungkol sa iba't ibang idol na nasa ating pong mga puso, ay marami na po sa atin yung masasabi po nating napaaray. Ngunit tandaan po natin na hindi po naisin ni God na patuloy po tayong masaktan sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Hindi po ito yung kanyang purpose o layunin kung bakit niya po tayo tinuturuan. Ano po? Actually, kapag babalikan po natin ang sinasabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang kasulatan daw nga po ay magagamit sa sa 4 na bagay. Magagamit po ito sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Hindi po sinabi doon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ito po ay ginagamit ng Diyos upang tayo po ay saktan, upang tayo po ay pahirapan. So again, hindi po para saktan, kundi upang tayo po ay mas maakay sa uri ng pamumuhay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Ito po yung layunin nito pong set ng Ten Commandments sa kabuuan. At sabi ko nga po, habang ito po ay ating pong dinidig deeper, ay may mga pagkakataon po talaga na pakiramdam po natin na tayo po ay nasasaktan, pero ang katotohanan po tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon. So sa pagpapatuloy po ng ating serye, tunghayan po natin ang ikalawa sa 10 utos na matutunghayan po natin doon po sa Exodus chapter 20 verses 4 to 6. Ang sabi po nito ay, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generation of those who love me and keep my commandments. So mga kapatid, katulad nga po ng ating naging obserbasyon noong last Sunday, doon po sa dalawa pong version ng Ten Commandments sa ating pong nakikita, kapansin-pansin po na sa version po ng Ten Commandments na mas madalas po nating nakikita ay parang pinagsama po yung first and second commandment. Maybe with an intention na huwag pong lumitaw yung statement na sinabi po ni Lord na huwag gagawa ng kahit anumang images upang yukuran at sambahin. Para po sa kanila, yung pong verses 3 to 6 ay isang commandment lamang. Ganito po tinatrato ng iba pong grupo, yung pong verses 3 hanggang verse 6 bilang isa pong commandment lamang. Ngunit para po sa atin ng mga evangelicals, ang commandment sa talatang 3 ay mayroon pong pagkakaiba doon po sa commandment na nakapaloob naman sa mga talatang 4 hanggang 6 na ating pong binasa ngayon. Yes, bagamat nakasentro po pareho sa worship ang kabuuan po ng Exodus chapter 20 verses 1 to 6, ay masasabi po natin that they are connected to one another, ngunit tinitignan at tinatarato po natin ang mga talatang ito bilang dalawang magkaibang commandment. So yan yan po yung ating pong naging observation at ating pong paliwanag doon po sa nakikita po natin na dalawang version ng Ten Commandments. Again, sa First Commandment ay napag-usapan po natin na isa pong malaking kamalian ang ituring po natin ng mga bagay na nilikha kasama ang tao at mga bagay na nasa ating kapaligiran na maging kapantay o masigit pa sa Diyos na siya pong manlilikha ng lahat ng bagay.
At sa kabilang dako po, ang second commandment po we are referring dito po sa verses 4 to 6 and not of verse 7. Kasi para po sa iba, yung pong second commandment, ito po yung verse 7 na ito po ay nagsasabi na huwag po nating mamaliitin ang Diyos na kagaya po ng pagkukumpara sa Kanya sa anumang isang physical object, sa anumang mga bagay na ating pong nakikita. Huwag po nating mamaliitin ng Diyos na siya pa ikukumpara sa mga bagay na ating nakikita sa ating pong mga kapaligiran. We should always put in our mind that God is eternal and cannot be represented by anything that is temporal. And He is spiritual that cannot be represented by anything physical. So ang second commandment po ay tuwirang pagbabawal sa sino man sa pagsasagawa po o paggawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang alayan ng pagsamba. Sinasagot po nito ang mga katanungang kagaya ng mga sumusunod. Paano ba natin isasalarawan ang Diyos? Paano natin siya ipapaliwanag sa iba? Paano natin siya uunawain para po sa ating sarili? At kung ang mga Diyos-Diyosan ba ay kayang gawa ng larawan, maaari din ba itong gawin para sa isang tunay at nag-iisang Diyos? Ito po yung mga katanungan na pwede pong sagutin. Ito pong second commandment na ating pong tinutunghayan. So making it clear ang question na ina-address sa unang utos ay kung sino po ang dapat nating sambahin. You shall have no other gods before me. Ang Diyos lang at wala nang iba. Itong second naman po, huwag kang gagawa ng imahen or any graven images upang sambahin. Sinasabi niya, ako lang ang sambahin mo, wala nang iba, at sambahin mo ako sa tamang kapamaraanan. So ang una po ay nagtuturo sa atin kung sino lang ba ang dapat po nating pag-alayan ng ating pong pagsamba. At ito po ikalawa ay kung paano natin siya dapat sinasamba o wino-worship. Katulad pa rin po na sinabi ko last Sunday, patungkol naman po sa pag-point ng ating po mga hintuturo sa ibang tao. Pagpo-point po ng ating po mga fingers, lalo na po doon sa mga nasa ibang pananampalataya, tayo po mga evangelical Christians, we are quick to condemn them. Mabilis po tayo magbigay ng condemnation sa mga nasa ibang pananampalataya. Kasi nga po, ang tingin natin ay tayo po yung mas righteous. Tayo po yung nakakasunod doon po sa second commandment. Na para bang ipinamumukha po natin sa kanila na tayo lamang po yung mga perfect law keepers. Tayo po yung nakakagawa, nakakatugon nito. Ngunit ang tanong, hindi ba talaga tayo gumagawa o nagtataglay ng images for worship? 100% po ba? Na talaga po natin nasusunod ito pong second commandment, nakatulad din po doon po sa nasusunod po natin yung first commandment. Nakakatiyak po ba tayo na naisasalin o na ipapasa natin ng maayos sa mga katotohanan patungkol sa mga bagay na ito sa mga sumusunod pang mga henerasyon, sa ating pong mga anak, sa ating pong mga apo, at sa ating pong magiging mga kaapu-apuhan. So mga kapatid, we cannot answer directly ang mga katanungang ito kung hindi po natin ganap na mauunawaan o mas malalim po na maiintindihan ang commandment number 2. So for us to study the second commandment, ay in-outline ko po ang ating pong mensahe sa umagang ito sa pamamagitan po ng tatlong letrang C. Ang una po ay command, ang ikalawa po ay yung pong consequence, at yung pong pangatlo ay comfort. Tayo po ay sandali lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita ngayon. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso upang aming maunawaan ang mensahe na kapaloob dito po sa ikalawang utos. Salamat po at binabalik po namin ang kapurihan sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. So una po, yung unang komanda, mababasa po natin dito po sa unang bahagi ng talata, verses 4 hanggang unang bahagi po ng talatang 5. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. Again, mga kapatid, as we will emphasize over and over again sa ating pong series, bawat command ay expression po ng holiness ni God. So sinabi po niyang you shall not make for yourself a carved image. You shall not bow down. Bakit kasi nga po ay
yung pong worship po ng mga tao, ano po, ay para pong talaga pong matitigas po ang mga ulo, ano po. People by own nature po are worshiper. Kahit wala po magturo sa isa pong tao, dumarating po sa kaisipan po ng kanya pong, dumarating po sa punto ng kanya pong kaisipan na siya po ay naghahanap ng Diyos na pag-aalaya po ng kanyang pagsamba. Sinabi na po nga ni Lord, ano po, na bawal po ang sumamba, ngunit ang ginagawa po rin po ng mga tao ay yung po pinagbabawal. Dapat po nating maunawaan na hindi kailanman na mayahalin tulad ang isa pong infinite creator ano po sa anuman o sino man na nilikha niya, pero ang mga tao po ay patuloy pa rin po na naghahanap ng Diyos na kanya pong sasampahin. So God is infinite and cannot be represented by anything finite. At ang Diyos din po ay unlimited at di rin po siya pwedeng i-represent ng mga bagay na limited. Pero bakit ang hinahanap po ng mga karamihan ng mga tao ay yung po mga bagay na limited? Yung po mga bagay na finite. People by own nature are worshipers. Paano po natin masasalamin ang ating pong mga kahinaan mula po sa simpleng katotohanan ng statement na ito? Dahil nga po inborn sa atin, yung pong pag-worship, madali rin po tayong maakit sa mga bagay na sa tingin po natin ay representasyon ng Diyos. Literally, kapag sinabi po nating imahen or carved images, ito po ay yung po mga bagay na gawa sa kahoy, o kaya naman ay gawa sa bato, o sa semento, o sa marmol, na nagagamit bilang object of worship. Dahil nga po ito po ay isa lamang object, yung po mga bagay na atin po nakikita ng mga carved images, ano po, ito po ay lifeless and powerless. Kung sa tingin man po ng iba na ito ay may power, o ito po ay mayroong kapangyarihan, that power exists only in the minds of the worshipper. Nung po mga naniniwala doon po sa object na iyon. Pero po akong dalawang kwento, ano po. Minsan ay napasa kamay ng mga Pilisteo ang Kabanantipan. Nangyari po ito nung mga panahon na ang mga Israelita ay 2 beses o magkasunod na 2 beses nakalasap ng pagkatalo mula po sa mga Pilisteo. So sa paniniwala po ng mga Pilisteo na nakonquer po nila ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng mga Israelita, ang ginawa po nila, pinagtabi po nila ito sa kanila pong Diyos-Diyosan na si Dagon. Side by side, ano po. Ngunit kinaumagahan, nakita po nila na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harap ng Kabanantipan. Kaya ang ginawa po nila, binuhat po nila ito at ibinalik po doon sa dati po nitong lugar. Kinabukasan po uli, nung sila po ay muling magbalik, nakita po nila, nakasubsob na naman itong si Dagon sa harap ng Kabanantipan at sa pagkakataong ito po, ang nakita po nila ay putol-putol po ang katawan ng Diyos-Diyosan na si Dagon. Tanggal po ang ulo, tanggal po ang kamay, ano po, putol-putol po. Wala pong natira sa buo sa kanya kundi ang katawan. Ang salaysay po na ito ay makikita po natin dito po sa unang Samuel, Kabanata 5, mga talatang 1 hanggang 5. Of course, ano po, dito po sa ilang kwento, marami naman po siguro sa atin ng pamilyar doon po sa naganap na contest o paligsahan sa pagitan ni Propeta Elias laban doon po sa 450 propeta ni Baal. Ito po yung pong salaysay patungkol po sa handog na natupok at hindi natupok. Kung ano-ano po ang ginawa ng mga propeta ni Baal pero wala pong apoy na dumating doon po sa kanila pong handog na susundugin. At kabaliktaran naman po ng pangyayari sa paghahandog na isinagawa po ni Propeta Elias, nasa kabila nga po ng binuhusan niya po ng napakaraming tubig yung pong kanya pong yahandog, ito po ay mayroon pong bumabang apoy mula po sa Diyos at tinupok po yung pong kanyang handog. Ang Biblia po ay ganap na nagpapatotoo na ang Diyos lamang ang worthy o karapat-dapat na pag-alaya ng ating pagsamba. Katulad po na ini-impress ng 20 kwentong aking nabanggit, ano po. Ang pagsamba sa anumang mga created images ay umaagaw sa kaluwalhatian na dapat po ay tulad nga po na sinabi po rin po last Sunday, dapat ito po ay exclusive lamang para sa Diyos. Ayon nga po sa Isaiah 42 verse 8, ako ang Panginoon. Sa ibang salin ay ako si Yahweh.
Yan po ang aking pangalan. O iyan ang aking pangalan. Ito pong sabi ng ating Diyos. Ano po? Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyosan ang aking karangalan at mga papuri para sa akin. So sabi ko nga po kanina, people by own nature are worshipers, but some are not for the one and true God. Doon po muli sa story sa Mount Sinai, medyo nagtagal po yung pong pakikipag-usap ni Moises sa ating pong Diyos, ano po, doon po sa tuktok ng bundok. Nainip ang mga tao, kaya lumapit po sila sa kapatid po ni Moises na si Aaron, ano po. Si Aaron po, siya po yung high priest at worship leader ng Israel. Ang sabi po ng mga Israelites kay Aaron, ano po, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Dahil hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. So ano po ang ginawa? Dito pong si Aaron, ano po, sumunod po siya. Gusto po kasi nila, minsan tayo rin po, gusto rin natin minsan, ang uri ng Diyos na nakikita, ang uri ng Diyos na mahahawakan, something we can create according to our will, according to our own image. So kaya ano po ang nangyari? Ano po ang kanilang ginawa? Pinagsama-sama po nila ang kanila po mga dalang ginto, tinunaw, at kanila po itong hinulma sa anyo ang isa pong golden calf. By the way, ano po, sa mga nagtatanong kung bakit meron po silang dalang mga ginto, ito po ay provided sa kanila ni God nung sila po ay lumabas sa Ehipto. Ibinigay po sa kanila yun ng paraon, ano po, upang lilisanin na nila agad ang Ehipto matapos maranasan yung pinakahuling salot na ipinadala sa kanila ng Diyos. Nung natapos na po nilang gawin yung pong golden calf, ganito po ang masaklap na sinabi ni Aaron na mababasa po natin doon po sa Exodus chapter 32 verse 4. These are your gods, O Israel, who brought you out of the land of Egypt. Sa Tagalog sabi po ganito, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Ehipto. Si Aaron po ang worship leader na dapat po sanang nanguna sa tamang pagsamba, ang siya pa pong nanguna sa maling pagsamba ng mga Israelita. They think they are worshiping God by doing that. Akala po ni Aaron, ano po, pinangungunahan niya po ang Israelites sa tamang pagsamba. Sabi niya po, ito ang ating Diyos na naglagpas sa atin doon sa Ehipto. Sa tingin ba ninyo ay magagalak po ang Diyos dahil po sa ginawang representasyon ng kanyang image ay gawa po sa lantay na ginto? Sa anumang hugis o sa anumang materyales na ginamit, that is not worship, ano po. Sa halip, that is dishonoring God. Whether we represent God with an image or meron tayong idinadagdag na ibang Diyos maliban sa Kanya, we dishonor Him. Dinidishonor po natin ang ating pong Diyos. This is also a reminder for us, lalo na po sa atin na mga tumatayong worship leader, like presiders, music ministers, preachers, and even to all of us as a worshiper of the true and living God. Pasalamatan po natin si God, ano po, doon po sa mga bagay o material things na nasa loob ng ating sanctuary, ating pong nakikita, ating pong nagagamit, ating pong nahahawakan para po sa pag-aalay ng pagsamba sa ating Panginoon. Ano po ang mga ito? Yung pong ating mga instruments, yung pong ating sound system, yung pong ating mga lightings, yung pong mga naandun po sa loob po ng ating sanctuaryo, ano po. But let us not focus our main attention sa mga bagay na ito. Let us use those things to enhance our worship to God, but never as an object or subject of our worship. Na yun po bang tipo na kung wala ang mga ganung bagay sa ating pag-worship, dahil ito po ay nasira o kaya naman po ay walang tao na mag-handle nito, walang hahawak ng gitara, walang hahawak ng sound system, walang hahawak ng lightings, na para bang nagiging kulang ang ating pong pagsamba. Dapat po hindi po nito naaapektuhan yung pong ating pag-worship ng mga object na nakikita po natin sa loob po ng ating church.
Kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong pakaramdam, this message is a reminder for you na baka ikaw ay nag-worship na doon sa mga created things, doon sa mga bagay na kinreate lamang. As I study this message, naunawaan ko rin yung pananaw ng mga extremist evangelicals o yung mga churches na nagpapasyang huwag nang maglagay ng anumang object, even decorations, sa loob po ng kanilang panambahan o lugar panambahan. Bakit po? Para po sa kanila ay, sa tingin po kasi nila, ito po ay nakakaagaw lamang ng atensyon sa kanilang panambahan. Kaya po sila ay nagde-decide na lamang na wala na lang anything sa harapan ng kanila pong altar. Mga extremist po, mga nagsasagawa po niyan. So mga kapatid, the command is clear. Not to make an image of anything that will substitute to God. Now let's talk about the second point, the consequence. Dito po sa verse 5b, ito pong ating pag-uusapan ngayon. Makikita po natin dyan, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Ano po makikita po natin karakter dito ng Diyos? Number one po, yung kanyang pagiging selosong Diyos, a jealous God. Ayaw na ayaw po ng Diyos na tayo po ay gumawa ng anumang representasyon ng kanyang sarili. At lalo na po ng Diyos-Diyosan na panghalili sa kanya. Huwag po nating isipin na yung pong pagiging jealous ni God ay katumbas po ng negative concept ng ating pagiging mga seloso at selosa. Iba po yung pagiging seloso at selosa ng mga tao sa pagiging seloso ng ating pong Diyos. Yung jealousy po niya is a good thing. Ito po yung kanyang desire and passion to protect His own glory. Kasama din po, kasali din po sa kanyang jealousy ay yung pong kanyang pagnanais na proteksyonan ang special relationship na meron po siya sa atin ng mga tao. Mga tao na created according to His image. Yes, mga kapatid, batid ng Diyos na ang pagsamba sa mga peking Diyos ay maging ang pagsamba sa tunay na Diyos sa maling kapamaraanan ay ating pong ikapapahama. Again, both yung pong ating worship, both yung pong worship sa false God at even po yung worship sa true God, pero mali po yung kapamaraanan ng pagsamba, ito po ay magbibigay po sa atin ng kapahamakan. Not only for us, but also for the generations to come. So dito po makikita po natin, dito rin po sa mga talatang iyan, pwede po natin makita dyan na hindi naman po jealous God, si God, He is also a just and fair God. Bilang mga parents po, madalas ay pinalalampas na lang po natin ang pagsuway ng ating mga anak. Ganun po tayo mga magulang. But God is different from us. Sabi niya kay Moises doon po sa Exodus chapter 32 verse 9 to 10, ang sabi po rito, nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa. So meron pong sinabi si Lord kay Moises, So yun na nga, patay po sana silang lahat, kundi lamang po sa ginawang pagmamakaawa ni Moises sa harapan ng Diyos. Makikita po natin dito na ang pagpili po sa pagitan ng tama at maling pagsamba ay it's a matter of life and death. Kasi yung pong namang mga Israelites doon po sa panahon ni Moises, ay sumasamba naman po kay God. Pero ang ginawa nga po nilang representasyon, ang ginawa po nila ay yung pong yung golden calf, na kung saan ito po ay kumakatawan sa Diyos-Diyosan ng bansang kanila pong pinanggalingan doon po sa Ehipto. So, makikita po natin again, yung pong pagsamba, either sa mga false God at maging sa tamang Diyos, pero mali po yung kapamaraanan ng pagsamba, ay ito po ay masasabi po natin a matters of life and death. Ganun po kaseryoso ang utos sa ito ng ating pong Diyos. Sabi ko po kanina, our problem is that we are not true worshipers. Kung hindi po natin matututunan at matitiyak na tama ang ibinibigay po natin pagsamba sa Diyos, then we really have a big problem na katulad din po ng mga Israelites. Meron din po tayong malaking problema. Lalo pag kinabit po ni God dito po sa second commandment, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisigil po sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ipinapakita po ng talatang ito yung far-reaching consequences of violating the second commandment.
Although ito pong talatang ito ay madalas din po na-abuse at nami-misuse ng karamihan po ng mga mahilig po sa debate, ano po. So just to make it simple, ano po, ang ating pong pagsuway sa ikalawang utos ay meron pong kaakibat na consequence o resulta. Hindi lamang po sa ating present generation, kundi maging sa ating pong mga anak, sa ating mga apo, at hanggang maging sa ating pong mga kaapo-apuhan. Ito po yung pinanggagalingan, ano po, ito pong talatang ito, yung pong pagsamba doon po sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang po tayo ang maapektuhan sa pagsuway po sa utos ng Diyos. Pati po ang mga taong malalapit sa atin, especially our own families. Pero alam po natin na makatarungan ng Diyos at talagang hindi po niya palalampasin ang ating kasalanan. Kung nagkasala, nagkasala. Ngunit hindi ba't parang hindi yata makatarungan na kanyang parusahan ang mga anak sa kasalanang nagawa ng kanilang mga magulang? Eh sabi po sa Ezekiel 18:20, a son is not to suffer because of his father's sin, not a father because of the sins of his son. Hindi daw dapat parusahan ng anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama, at ang ama naman ay hindi dapat parusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Ito po bang mga talatang ito ay naglalaban, nagpokontrahan? God is consistent to His words. Hindi po paparusahan ng Diyos ang walang kasalanan. Kung paparusahan ng Diyos ang mga susunod na henerasyon sa kasalanan ng kanilang tatay o lolo, ibig sabihin ay may kasalanan din po silang nagawa. Ang paglabag po sa mga utos ng Diyos ay naipapasa, naitatransmit sa mga susunod na henerasyon. Ang mga magulang na lesenggo o drug addict o idol worshiper ay nagkakaroon din po ng mga anak na lesenggo, nagkakaroon din po ng anak na drug addict, idol worshiper, at minsan ay mas nagiging malala pa kaysa kanyang magulang. Kasi po kung ano po ang nakikita ng mga anak sa kanilang mga magulang, ito po ang kanilang ginagaya. At kasama na nga po rito, ang tinutukoy po ng talatang ito, kung tayo po ay nagpapakita ng maling pagsamba sa isang tunay ng Diyos, ito po yung nakikita ng ating mga anak, ng ating mga apo, at ito po ang nagiging daan para po sila ay gayahin tayo. Kaya ito po, naipapasa po, naitatransmit po yung pong maling uri ng pagsamba sa ating po mga anak at sa ating po mga kaapo-apuhan. Ganito rin po ang madalas pa rin po nangyayari kahit na po sa atin, na naandun na po sa kategorya ng tinatawag po natin na second and third generation Christians in the family. Hindi nga po ba't sa usapin na mga pamahiin, mga pampaswerte, pungsoy, feng shui, at kung ano-ano pa na nakabase po sa mga tradisyon at wala namang basehan sa Biblia, in small ways ay may bearing pa rin ng mga ito sa atin ng mga second and third generation Christians. At nakikita pa rin po sa atin. Hindi nga po tayo ganap na naniniwala sa pamahiin, pero maging sa ating pong generation, tayo po ay apektado pa rin po ng mga pamahiin. Hindi po tayo naniniwala sa mga paswerte, pero apektado pa rin po tayo ng mga bagay na nakikita po natin ng mga pampaswerte. Halimbawa po, may nagbabasa pa rin po ng horoscope at naniniwala po sa kanyang lucky day, lucky color, lucky number. Kapag tinanong mo, ba't ka nagbabasa ng horoscope, sasabihin niya, binabasa ko lang naman eh. Meron pa rin pong tuwan-tuwa na manood po ng mga prosesyon ng mga imahe. Pag tinanong mo, bakit nanonood? Ang sagot, kultura kasi natin Pinoy eh. Masarap lang naman kasing manood, di naman kami sumasambe. Yung meron pa rin po mga naniniwala sa mga pagpapatawas kapag nilalagnat po ang isang bata. At dahil po sa malikot na imahinasyon ay nagkakaroon pa po ng imahe, yung pong kandilang ipinapatak sa isang planggana ng tubig. Huwag kang tutuloy sa iyong pupuntahan kasi may nakasalubong kang pusang itim. Madalas po nakatuwiran kasi ng mga first generation Christians sa family, wala namang mawawala kung susubukan pa rin natin gawin ang mga ito. Pero pagka ganun po ang ating ginagawa, yung pong representasyon ng Diyos na ating sinasamba, pinapalitan po natin ng mga bagay na nakikita o nahawakan. So mind you mga kapatid, sa patuloy po natin pagsasagawa ng mga ganung bagay, ang binabasang horoscope, ang mga pampaswerteng inilalagay po natin sa bintana o sa pintuan o sa mga kaha ng isang negosyo,
ay nagmimistula pa rin pong nilikang imahen na nakakaagaw ng ating ganap na pagsamba sa Diyos. At madalas, we are unaware. We are unaware na po, hindi po natin nalalaman ay ito po pala ay ating naipapasa sa ating mga anak at maging sa mga anak ng ating mga anak. Kaya nagkakaroon pa rin po ng yung pong consequence nung pong maling pagsamba, yung mga patungkol po sa mga bagay na ating pong inahawakan, nakikita, na ipapasa rin po natin sa ating pong mga susunod na henerasyon. Doon daw po sa native tribe ng South America, ang mga scientists po ay gumawa ng pag-aaral patungkol po sa kadahilanan kung bakit maraming namamatay na mga tao, especially sa mga kabataan noong kanila pong generation. Matapos po ang masusing pag-aaral, nalaman po nila na ang sanhi po pala ng karamdaman at pagkakamatay ng mga tao ay dala-dala ng mga insekto na nakatira doon po sa mga dingding ng kanila po mga tahanan. Doon po sa loob po ng mga kawayan, ng mga buho, ng pundasyon at ng mga bubong. Dahil nga po sila ay tribo, ang kanilang mga bahay po ay pawang gawa sa mga kubo. Wala pong sementadong mga tahanan doon po sa lugar na yan. So ang ginawa po ng mga scientists ay ipinakita po nila ang impormasyon na yon doon po sa mga taga-tribo na ang pinanggagalingan ng pagkakamatay ng mga tao ay dahil sa isang uri ng insekto. At nagbigay po sila ng mga bagay na maaari po nilang gawin upang maalis na ang salot na ito. 4 po yung ibinigay po nilang pagpipilian. Una po, sunugin ang kanilang mga kubo at muli na lamang magtayo. Pangalawa, iwanan nila ang kanilang lugar at maghanap ng ibang lupain na kung saan sila pwedeng makapanirahan. Pangatlo po, gumamit ng mga insecticide upang mamatay ang mga insekto. So 3 po yung option po. Yung pang-4, manatili na lamang doon habang isa-isa silang pinapatay ng sakit na iyon. So doon sa 4 po na choice na yan. Ang nakakagulat po, pinili po ng mga taong ito na wala po silang gawin kundi manatili at mga matay ng maaga. Nakakalungkot po na mayroon din mga tao na katulad po ng mga tribo na iyon. Nananatili po sa buhay na hindi kaaya-aya. Nalalaman po ang mga bagay na dapat gawin. Nalalaman ang katotohanan ng salita ng Diyos, ngunit nagpapasya pa rin pong mabuhay doon po sa dati nilang kinagisnan, kinamulatan. At katulad din po ng kwentong ito, ang hindi po natin pagtalima sa sinasabi po ng Second Commandments ay mayroon pong consequence, hindi lamang po para sa ating sarili, kundi hanggang sa 3 at hanggang 4 na henerasyon ng ating pong pamilya. Pero maganda po nito ay meron po ibibigay rin po ang talatang ito, ito pong Second Commandment. At ito po makikita natin doon po sa verse 6. But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Makikita po natin dito that God's mercy is triumphant over judgment. The gospel rescues us from false worship of God to true worship of God. Alam po natin na nag-aapoy ang galit ng Diyos sa sino mang sumusuway sa una at ikalawang utos. Tulad po ng galit ng Diyos sa mga Israelita na sumamba doon po sa golden calf. Galit din po ang Diyos sa atin ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na nasa iba't ibang kaanyuan at gayon din po sa mga maling pamamaraan ng pagsamba. At katulad po ng mga Israelita noon, minsan sa ating buhay ay nanganib din po tayo na matupok na nag-aapoy na galit ng Diyos. Doon pa rin po sa story ng paggawa po ng mga Israelites ng golden calf. Very commendable naman po yung pong intention ni Moises na siya na lamang po ang parusahan sa halip po na ang buong sambahayan ng Israel po. Ngunit hindi po pumayag ang Diyos. Bakit? Because Moses was not good enough substitute sa kasalanan ng lahat. Only one was good enough as a substitute for them and also for us. His name is Jesus, our Lord, our Savior, our Redeemer.
And considering yung pong gravity ng kasalanan ng mga Israelita ng panahon na yon, ang inallowed lamang po ng Lord na mamatay 3,000 lamang po. Masasabi po natin na ito po ay great mercy, na andun po yung puot ng Diyos sa mga Israelita. Pero mas nangibabaw pa rin po yung kahabagan ng Diyos. Sa halos 2 milyon po na katao ng mga panahon na yon na lumabas po sa lugar ng bansang Egypto. Sa tindi po ng puot ng Diyos sa kanila, 3,000 lamang po ang namatay. Bagabat ang nais po ng Diyos, lipurin silang lahat at tira na lamang ang pamilya po nitong si Moises. Ayon po dito sa talatang 6, ipinakikita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Ano po ang promise ni Lord na ating makikita? Ang promise po ay yung pong kanyang steadfast love. Again, after that event in Mount Sinai hanggang sa ating pong kapanahunan sa ngayon, ay sadya pong napakarami ng henerasyon ang dumaan. From then to now, makikita po natin, even the second commandment is a gracious gift from God. Sa unang sulya, again, warning ang ating nakita doon po sa verse 5. Parang sadyang napakalupit ng Diyos kung siya po ay magparusa. But here in verse 6, makikita po natin na God's mercy is still triumphant over judgment. Ang kanyang pag-ibig ay mas nangigibabaw na makalibong ulit kumpara sa kanya pong pagkapuot. Kung ang parusa po niya ay umaabot hanggang sa 3 o 4 na henerasyon, yun naman pong kanyang steadfast love ay umaabot sa 1,000 generations. Inabot na po ang ating pong henerasyon ngayon. Ano po ang implication nito? Kapag sinabi pong steadfast love, ito po ay faithful, unfailing, never-ending. Yung pong love forever. Hindi po nagmamaliw. Then, paano ngayon na ipapasa sa atin ang steadfast love na ito? Sapagkat tanging ang Panginoong Yesus lang po ang nagmahal sa Diyos Ama ng buong buo at siya lang po talaga ang nakasunod doon po sa first and second commandment. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya lang po ang talagang qualified to be in God's book of life. Pero doon po sa cross, siya po ay pasamantalang kinalimutan ng Diyos. He died in our place. Doon po sa cross, pinutol po ng Panginoong Yesus ang sumpa na nararapat po sana para sa atin. Inako po niya ito. Iniaalay po niya ang kanyang buhay. Hindi lamang po para sa eternal na kaligtasan nating mga sumasampalataya sa Kanya. Ginawa po niya iyon upang patuloy po nating maranasan, pati ng ating mga anak, pati ng ating mga apo, pati po ng ating mga kaapo-apuhan, ang pag-ibig niya na hindi nagbabago at hindi kukupas pagpakailanman. So mga kapatid, ang Panginoon Jesus lang po ang sapat na kabayaran ng ating mga kasalanan sa kadahilan ng siya lamang po ang the image of the invisible God na katulad nga po ng sinasabi doon sa Colossus chapter 1 verse 15. At sa kanya lamang po makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano po ang Diyos ay gayon din po siya. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon Jesus kay Felipe doon po sa John chapter 14 verse 9, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. So hindi na po natin kailangan ng anumang imahen o gumawa ng anumang larawan na produkto lamang ng imahinasyon upang makita at mahawakan ng Diyos at makalapit sa kanyang sa ating pagsamba sa Kanya. Oo mga kapatid, ang Panginoong Yesus lamang ay sapat na at higit pa. Still looking at verse 6 bilang konklusyon. Masusunod lamang po natin ang second commandment kung ibabaling po natin ang ating mga paningin sa Panginoong Yesus lamang. Mapuputol lamang po yung pong cycle of rebellion, yung pong cycle of generational sins ng ating mga pamilya through personal, authentic repentance of our faith in Jesus Christ alone. Ang ikalawang utos po ay personal po na panawagan para sa bawat isa sa atin. Para po sa ating lahat, na putulin na po natin sa ating henerasyon
ang ating pong maling representasyon ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tandaan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, gaano mang kalala ang sinapit mo dahil sa pagkakasala ng pamilyang pinanggalingan mo, there is hope, there is a living hope in Jesus Christ. At ito po ang dapat nating ipinapasa sa ating pong susunod na henerasyon. And finally, for all of us, again, ang dami talaga po nating minanang mga maling paniniwala at mga maling pagtingin patungkol sa Diyos. And because of that, we try to put a mental image of God. Mental image, nasa atin naman po mga isipan, hindi po natin ikinerve. But this is also a violation of the second commandment na naipapasa din po natin sa ating next generation. So kapatid, kaibigan, kung saan ka man nabibilang na generation of Christians sa iyong family, whether you are a new Christian or pangalawang generation ka na o pangatlong generation ka na ng Christian sa iyong pamilya, make use of this day, gamitin natin ang araw na ito upang putulin ang maling representasyon ng Diyos sa mga bagay na ating iniisip o nililikha ng ating mga kamay o ating mga hinahawakan. We are all responsible to break any misconception at maling pagpuportray ng kung sino ang Diyos. And finally, to end our message, nais ko lamang pong basahin ang sinasabi sa John chapter 14 verse 15, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa mensahe nito pong second commandment sa aming pong pinag-aralan ngayon. Salamat po Lord doon po sa utos ito. Salamat po doon po sa aming natutunan patungkol po sa mga consequences na ibinibigay po nito. At higit sa lahat Lord, salamat po doon po sa comfort, kaaliwan na ibinibigay po Panginoon ng talatang 6. Lord, salamat po at patuloy niyo pong palaguin sa aming mga puso ang mensahe ng aming pong napag-aralan sa umaga ito. Salamat po, binabalik po namin ang kapurihan sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Para po sa ating huddle pag-isipan at pag-usapan. Again, pag-isipan at pag-usapan. Anong material na bagay ang meron ka ngayon sa buhay ang mayahalin tulad mo sa pagkakaroon ng isang golden calf? Sa iyong palagay, paano nito naapektuhan ang iyong personal na relasyon sa Diyos at maging ang pananampalataya ng mga mas nakababatang kasapi ng inyong pamilya na tumitingin naman sa iyo? Again, ang focus natin mga kapatid, pag sinabi nating representation ng golden calf, yung mga bagay na ating nakikita na hawakan. Na maaring meron tayo, na umaagaw, na nagsisilbing representasyon ng Diyos sa ating mga buhay. Sa iyong palagay, paano nito na-apektuhan ang iyong personal na relasyon sa Diyos? At paano rin ito na-apektuhan ang iyong relasyon o yung pananampalataya ng mga mas nakababatang kasapi ng inyong pamilya na tumitingin naman sa iyo bilang second or third generation Christian in the family. So yun po ang ating pag-uusapan.
Okay, ngayon po ay darako po tayo sa tithes and offering. Chapter 12, verse 48. Ganito po ang pagkakasabi, ang bigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga managutan, mas marami nga ang pananagutan nagkakatiwalaan ng ng marami. pinagkakataan ng mas. Purihin ang salita ng Panginoon. Glory be to God. At yung atin pong tithes and offering ay atin pong ipadadala dito po sa bank name, Bank of the Philippines Island, account number 003173726952. Account name, Jesus Wonderful Savior Baptist Church. Akin pong inuulit, bank name, Bank of the Philippines Island, account number 003173726952. Account name, Jesus Wonderful Savior Baptist Church. Salamat po sa Panginoon at pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa greetings and announcement. Happy birthday po kay Noah Tolentino, September 20. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Noah Tolentino. Glory to God. Happy birthday po kay Shena Catolico, September 22. Ang ganda niya, ang cute niya. Praise God. Ayan, happy birthday din po kay Christian Galit, September 24. Aba, pareho rin. Para September 24, happy birthday, Resi Guevara. Guevara, September 24. Maraming 24, ha? Ganun din si, Dara Kahete. Happy birthday, no? Napakagandang Dara, happy birthday, September 24. Ito na po, last na po ito. Ang ganda ng ngiti po niya, si happy birthday kay Al Candaya, September 25. Yay! Praise God. Ganun din pala, sa wedding anniversary pala ni Kuya Nino. Yung pagmamahala. Yay! Happy na naman! Parang bagong kasal lang, oh. Happy naman! Prayer gathering po via Zoom every Wednesday at 7 p.m. Ayan po. Bible reading for the week, Book of Hebrews. Ayan po, Bible reading for the week, Book of Hebrews. Sige po mga kapatid, I just want to read the priestly blessing that was scripted from Numbers chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen and amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore.
I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. And ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Only you will I adore. Yes, Lord. I love you always. Oh, 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 I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remain. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Oh, oh, only you will I adore. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. To God be the glory forever and ever. Amen. Amen.